Banal at mahabaging Amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at pagmamahal po sa amin. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan ayon sa inyong kalooban upang makaroon po kami ng banal na fellowship. Nakasama po yung mga minamahal po namin na kapatiran at Panginoon Jesucristo. Samahan niyo po kami at gabayin niyo po kami patungo sa malalim na pagkakilala sa inyo at pagkaunawa ng kalooban mo at pakikitungo sa bawat isa sa amin ng mga kapatiran. Nagtitiwala po kami sa inyong kahabagan. Lubok na natitisod po kami na bubual po kami sa mga pangnanasan ng salibutan, pangnanasan ng laman, at maraming tukso ng mundong ito. Ganon pa man, Panginoon, hindi niyo po kami pinababayaan at ginagabay niyo po kami upang makalakat po kami ayon sa inyong dakilang kalooban, hindi ayon sa pangnanasa ng aming laman, hindi ayon sa walang kabuluan, paraan ng pamumuhay sa mundong ito. Gisingin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita mo sa oras na ito at pagkalooban niyo po kami ng panibagong puso upang patuloy po kaming gamitin ng Diyos para sa inyong kalooban. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, paki-on po yung screen. Po ng mundong ito, kung kamusta po yung takbo ng salibutan, kasi mula nung last Sunday, araw-araw, narinig po natin yung balita ng gera doon sa Israel. Narinig po ba ninyo? Yung gera doon sa Israel. Sino po yung kalaban ng Israel? Hamas, okay? Hindi Ahas. Hamas po yung kalaban. Kilala niyo po ba kung sino po sila, Hamas? Isang bansa po sila? Hamas po ba yung bansa? Hindi po sila yung bansa. Isang grupo lang, isang agresibong grupo lang, lumalaban lagi sa Israel. So, kung hindi para maintindihan po natin bakit lagi po silang nag-aaway o nakikipaglaban, matagal po yung gera po nila, mga mula noong panahon po ni Moises, panahon po ni Joshua, mula nung panahon po ni Joshua hanggang ngayon, mga almost 3,500 years na tuloy-tuloy po sila sa gera. Kaya kung hindi po maintindihan yung Biblia, so mahirap maintindihan. Bakit sila lagi nag-aaway? Yung bali-balita ng mga gera doon sa Israel, ay hindi lamang balita lang. Ito po ay palaki na palaki. Tapos yung ibang mga bansa, mga ma-involve doon, parang buong mundo ay makakapasok sa mga itong gera. Ito po yung umpisa pa lang.
ito po yung umpisa pa lang ng isang sign. So, so ngayon po, pag-aralan po natin tungkol sa mga kanilang sitwasyon. Kasi sa Bible seminar, kulang po yung oras, kaya maiksi lang po yung explanation ko sa kanilang history. Pero ngayon po, hanggat maabot yung oras, so ito po ay mapa ng mundo. So Africa, alam natin yung Africa, di ba? Africa, tapos yung kulay pula, nakikita mo po? Ito po yung Israel. Ito po yung Israel. Lahat po ng mga paligid niya ay kulay green, Arab nation. Okay? Lahat po sila ay Arab nation. Yung Arab nation ay sila po yung kalaban ng Israel ngayon. So, pero Israel po, bakit buhay pa sila hanggang ngayon? Kahit konti lang yung population, tapos maliit lang sila compare sa ibang mga malalaking Arab nation. Tapos yung Saudi Arabia, so mayaman sila dahil maraming langis. So buhay pa yung Israel hanggang ngayon. Bakit? Ganun po nakasulat sa Biblia. Tapos kahit maliit po yung bansa, yung lupa, saka yung maliit lang yung population, pero sila po yung kumokontrol ng buong mundo. Nung nagkaroon po ng giyera doon sa Israel, yung Amerika ay kaagad ay kasama yung anong tawag? So, mga supporting agad yung Amerika. So, bakit po? Yung Amerika po ay nasa control ng mga Hudyo. So, yung mga Amerika po ay nasa ilalim ng control ng Israel. Kasi yung mga Hudyo, Israelita po ay kumokontrol sa Amerika. So, yung history po nila, so ito po yung nakikita po natin yung mapa. So, ito po yung Israel, yung kulay yellow. Pero ang gera po ngayon, dito po nangyari. Yung Gaza. Tapos, dito po ay sakop ng Hamas. So, hindi po sila bansa, pero parang sabi po nila, yung Gaza, yung city, ay parang pinakamalaking kulungan sa ating panahon. So, hindi sila kriminal, pero parang sarado na yung kanilang bansa. Okay? So, lahat po ng mga, hindi po sila lumabas po dito sa dagat kasi ito po ay sakop ng Israel. Hindi po pinapayagan ng Israel na yung mga taga-Gaza City ay nagbibiyahe sa dagat. Dito po may barya, may mataas na barya, kaya hindi rin po malayang pumapasok, lumalabas. Parang isang malaking kulungan sila. Tapos ito po ay tinatawag na West Bank. So, ito po ay Palestine Liberty Organization. Tawag po PLO. Okay? So, yung PLO, sila rin po yung laban sa Israel. Pero, hindi gaano ka-agresibo kagaya ni Hamas. Yung Hamas po ay agresibo talaga. Pero yung PLO, Palestine Liberty,
yung Palestine Liberty Organization. Bakit po? Hanggang ngayon, sinisikap nila maging isang malayang bansa. Okay? So, kahit may government sila, pero hindi po sila itinuturing ng bansa. Kaya PLO lang tawag. So, para panurin po natin isang video clips. Manirahan sa mukha ito. Gaya po ng maraming bagay sa mundo, maraming mga gera ay nagmumula sa away sa lupa, kahit pa mukha itong away ng relihiyon. Halimbawa, ang pinakahuling sigalot sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay may hugot pa sa kung sino ang may karapatang manirahan sa lupang dating tinawag na Palestine, na dati naman ay tinawag na Kingdoms of Israel at Judea, na dati rin ay tinawag na Canaan. Bakit naging ganun ka-komplikado? Yan kasi parati ang komplikasyon ng kasaysayan. Sino ba talaga ang may karapatan sa lupa? Yun bang unang nanirahan o yung huling nanirahan? Yun bang unang nagpatayo ng bahay o yung nanalo sa pinakahuling gera? Sa paniniwala... Anong tanong niya? Sino po yung may karapatan sa lupain? Yung unang nanirahan, huling nanirahan. Unang nagtayong bahay, o huling nanalo sa gera. Komplikado po, napaka-komplikado po. Parang isang mga bomba siya sa buong mundo. Okay? So, kahit kailan, pwede sumabog po ito. Okay? Pwede sumabog po ito. Napaka-komplikado. Hindi po ito bagong issue. Napakatagal po yung issue ito. Okay? Para mga Israeli, ito po ang promised land at sila ang chosen people. Bago matapos o magtapos ang 19th century, lumaganap ang tinatawag na Zionism o yung paniniwala na kailangang makabalik ang chosen people sa promised land. Sa nakaraang 35 siglo kasi, ilang beses sinakop at binuwag ang karya ng Israel at Judea, una nung Babylonian Kingdom noong 500 BC at nung Roman Empire noong 70 BC. Pero kahit ang lupang ito, sinakop lamang din ng mga Israelites mula sa mga Canaanites, Hittites at Amorites, ang mga dating nakatira sa tinaguriang Land of Milk and Honey. Katunayan, kung babasahin ang Old Testament, tila malupit ang tagubilin ni Yahweh sa mga Israelites para sakupin ang mga nakatira sa mga lupang ito. Lahat daw ng kalalakihan sa mga kalapit na syudad na lalaban sa kanila ay patayin. Ang mga bata at kababaihan itratong plunder. Sa mga syudad naman na ipamamana daw sa mga Israelites, lalong mas mahigpit ang tagubilin. Sa librong Deuteronomy, do not leave alive anything that breeds. Ang depensa naman ng iba, hyperbole or exaggeration lamang ang mga katagang ito sa Biblia. Ano pa man, ang lahat po ng ito ay ancient history na, pero parang komplikado rin kahit ang contemporary history. Sa matagal na panahon, inasam ng mga Hudyo na Kilala po ba itong picture? Nakita po natin itong tuwing Bible seminar. Kailan po ito? So, nung winasak po sila ng Roman Empire, AD 70, yung mga lampstand, yung mga gintong gamit ginagamit sa tabernakulo, yung templo ay kinuha ng Roman soldier. Ito po yung history. Na sa buong mundo na makabalik sa tinuguran nilang kanilang homeland. Yun lamang sa Palestine, nagbago na po ang mundo. Taong 1900, halos lahat ng nakatira sa Palestine ay mga Muslim na. Pangalawa lamang ang mga Kristiyano at pangatlo lamang ang mga Hudyo. Matapos matalo ang Ottoman Empire noong World War I, napunta sa Britanya ang Palestine. At ang rekomendasyon ng Britanya na nakapaloob sa Balfour Declaration ay bigyan ng sariling homeland ang mga Hudyo sa Palestine. Inalman ito ng mga Palestinong nakatira doon. Lalong uminit ang sitwasyon sa pagdagsa ng mga Jewish immigrants, lalo na matapos ang World War II. Taong 1947, pinasa ng United Nations ang Resolution 181 na nagbibiyak sa Palestine sa tig-isang Jewish at Arab states. Magmula noon, sunod-sunod na po ang mga digmaan sa pagitan ng Israel at ang mga karatig bansang Arabo. Parating panalo ang Israel. Tig-isang Jewish.
So, doon sa mapa ng Israel, may tatlong kulay. Yung kulay na dito, yung kulay na blue ay Jewish state, kulay na yellow, Arab state, yung Gaza City, saka West Bank. Pero yung kulay na pink, ano pong tawag dito? Jerusalem District. Jerusalem po ay ito pong parang common area para sa Arab nation, para sa Jewish, para sa Christian. Okay? Kaya Jerusalem po ay napaka-komplikado. Okay? So, meron din pong isang malaking templo ng Muslim doon sa Jerusalem. Meron pong isang napakalaking yung Muslim templo sa Jerusalem. Kaya maraming Muslim po ay bumibisita sa Jerusalem. Tapos maraming mga Kristiyano ay bumibisita sa Jerusalem. So, tapos yung Israel po ay yung dating capital ng Jewish people. Kaya, so hindi pwede ito sakupin sa Israel lamang. Kung ganun po, magkakaroon po ng World War III. Okay? So, Mecca, Medina, saka Jerusalem, ito po yung tatlong major templo ng Muslim country. Kaya isang pangarap po ng mga Muslim, isang pangarap po ng mga Muslim, sana bumisita ako sa Jerusalem kahit isang beses sa mundo, sa buhay ko. Yun po yung isang pangarap ng mga Muslim. Kaya pag pumunta ka sa Jerusalem, may mga boundary, may area. So dito, hindi pwede pumasok yung mga Jewish people. Dito, hindi pwede pumasok yung ibang mga Arabo. Jewish at Arab states. Magmula noon, sunod-sunod na po ang mga digmaan sa pagitan ng Israel at mga karatig bansang Arabo. Parating panalo ang Israel at lumaki ng lumaki ang kanyang teritoryo. Yun lamang, patuloy pa rin itong lumalaki hanggang ngayon. Taong 1950, pinasa. So, kailan po independence of Israel? So, 1948. 1948, May 14. So, nag-declare po sila ng independence after 2,000 years na persecution. O after 2,000 years na kapikatian sa buong mundo. Yun po yung reason bakit nagkaroon po ng ganitong mga gera hanggang ngayon. Okay. So, parati nanalo, sino daw nanalo parati? Yung Israel. Okay. So, Second World War, 1948, May 14, nag-declare sila ng independence. Tapos, kinaumagaan, May 15, di ba yung Arab nation, ayaw nila tanggapin yun. So, kasi 2,000 years, yung mga Arab nation, yung mga Arabo, ay tumira doon. Sila po yung dating nanirahan. Halos ilang taon? 2,000 years. Sila po yung dating nanirahan. Bigla, pumasok yung mga Israelita, tapos nag-declare sila ng independence. Ito yung lupa namin. Ano po yung katuwiran ng Israel? Bible. Ito po yung titulo nila. Ito po yung title ng lupa. Sabi ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa amin itong lupa. Okay. Ito po yung mga katuwiran po nila. Sa amin yan. Pero hindi po ito tinatanggap ng mga Palestine. Di ba, dito sa Pilipinas, halimbawa, kahit hindi ka may-ari ng lupa, pero pag matagal na tumira sa isang area, sa probinsya, meron pong ganong mga area, di ba? Kahit hindi ka may-ari, pero kung tumira ka doon, mga 10 years, 20 years, pag matagal na tumira ka doon sa lupa ng iba, so may karapatan. Hindi pwede basta-basta paalisin pag matagal ka tumira doon. 2,000 years po sila tumira doon sa lupain ng Israel, yung Canaan, Promised Land. Yung Promised Land, anong pangako? Yung pangako ng Diyos
Doon sa Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 3, yun po yung pangako ng Diyos. Okay? So, tingnan po natin, Genesis chapter 12 verse 1. Bakit tawag po ito promised land? So, Genesis chapter 12 verse 1. So, makinig po kayo ng mga balita ng maigi sa ating panahon. Okay? Kayo yung mga kabataan dito. So, wag lang cellphone game lang. Okay? So, dapat mong malaman kung kailan ngayon. Malapit na yung pagbalik ng Panginoon Jesucristo. Okay? Dapat malaman po natin kung gaano kalapit po tayo sa Kanyang second coming. So, bigla na baka maiwan ka habang cellphone lang. Genesis chapter 12 verse 1, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa inyong lupain. Ito po yung dating lupain. Hindi po ito Kanaan. Umalis ka sa inyong lupain. Ito po yung dating lupain, tawag po ito Ur. Okay? Hindi po ito Israel. At sa inyong mga kamag-anak, sa bahay ng inyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Pumunta ka sa lupain, ito po yun. Ito po yung lupain ng Israel ngayon. Pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo, gagawin kitang isang malaking bansa. So, nung umalis po si Abraham sa dating lupain, sa lupain ng ama, so, siya lang nag-isa. Siya lang nag-isa, wala pa siyang anak. Ilang taon po siya? 75 years na isang matandang lalaki. Isang matandang lalaki ay tinawagan ng Diyos. So, 75 years na matandang lalaki, tinawagan ng Diyos. Okay? Tapos sabi ng Diyos sa kanya, so pumunta ka sa Korea. Umalis ka dito at pumunta ka sa Korea. Doon, gagawin kitang malaking bansa. So, maaari po ba yun? Maaari po ba yung mangyari? Isang matandang lalaki, okay, 75 years na. Yung kanyang asawa, Sarah, 65 years na, baok na siya. Hindi pwede makapaglihi, hindi pwede makapag-anak. Pero sabi, yung pangako ng Diyos, gagawin kitang malaking bansa. So, para maging malaking bansa, so, ano po ang dapat mangyari? May anak muna. So, dapat may anak muna. So, tapos, hindi pwede anak lang. Di ba? Para makaroon po ng malaking bansa, di ba, tuloy-tuloy. Anak, apo, anak ng anak, anak ng anak. Kasi, maraming mga problema, kahit may tagutom, pag may gera, so maaari, di ba, mawala yung mga family. So, yung promise po ito, hindi po madaling matupad. Tapos, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang inyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Verse 3, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan ng lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. So, i-underline mo. Sa pamamagitan mo, lahat ng angkan, lahat ng bansa, lahat ng lahi sa lupa, pagpapalain. Kaya may connection po tayo. May connection po tayo sa kanila. Dahil sa pamamagitan ng Israel, lahat ng mga bansa sa mundong ito ay pagpapalain. Anong uri ng blessing po ito? So,
Meron pong mga nagsasabi, yung blessing ito ay material na blessing. So, hindi po. Yung blessing po ito ay blessing, pagpapala ng kaligtasan sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. Bakit po? Si Hesus Kristo po ay ina po nila sa laman. Kung walang bansang Israel, wala si Hesus Kristo. Tama po? Parang bansang Israel po ay bahay bata ni Hesus Kristo. Okay? Para ipanganak si Jesus sa mundong ito, kailangan isang bahay bata. Kailangan isang sinapupunan. Yung sinapupunan po ni Hesus Kristo, yun po yung bansang Israel. Okay? Kaya Matthew chapter 1, Matthew chapter 1. Ito ang aklat ng lahi ni Hesus Kristo na anak ni David at anak ni Abraham. So, si Abraham po pinaka-ninuno ng bansang Israel. Kaya doon po nag-umpisa po yung history ng Israel. Tapos si Jesus po yung anak ni David. Si David po ay isang hari, di ba? Bakit wala si Saul? Di ba? Unang hari po ay si Saul. Pangalawa, si David. Pangatlo, si Solomon. Dapat yung unang hari nandito, pero si Saul po ba tatay ni David? Hindi po. Okay? Si Saul po ay hindi po galing sa lipi ng Juda. Okay? Si David po yung pinaka-unang hari galing sa lipi ng Juda. Okay? Kasi may 12 lipi sa Israel. Si Jesus po ay dapat pumunta, ipanganak, galing sa lipi ng Juda. Kaya si Saul po ay parang temporary lang siya, temporary. Pero yung pinaka-umpisa ng yung kaharian, yung hari ay si David. Tapos si David po ay galing kay Abraham. Okay? Galing po siya kay Judah. Tapos si Solomon ay anak ni Solomon. Si Solomon. Pero yung anak po, sa panahon po ni Solomon, dahil sa kanyang kasalanan, yung bansang Israel ay nahati sa dalawa. Sa Northern Israel, Southern Judah. So tama po? Sa Northern Israel, Southern Judah. Pero yung hari po ng mga Southern Judah, yung hari po ng mga yung Judah, Southern Judah, ay lahat po ay galing kay Abraham. Tuloy-tuloy po. Yung mga anak ay naging hari. Yung anak ay naging hari. Yung Southern Judah. Okay? Kaya hanggang dumating kay Jesus, mula kay Abraham, tapos David. Si David po yung hari. Siya po yung isang anino ni Hesus Kristo. Dahil si Jesus po ay pumarito sa mundo ito bilang isang hari. Okay? So, Galatia chapter 3, Galatia chapter 3, verse 8. Babasahin ko po, at ang kasulatan na nakakaalam, nang una pa man na aaring ganap ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. So, aaring ganap ng Diyos yung mga hentil. Sino po sila? Hentil. So, sino po yung mga hentil?
So tayo po yung mga hentil. Kaya sa harap ng Diyos, sa Biblia po, dalawa po yung grupo, Hudyo, Israel, saka lahat ng ibang mga bansa, hentil. Okay? Israel, God's chosen people. Israel, God's chosen people. Pinili ng Diyos yung Abraham. Kaya tawag po sila God's chosen people. Nanirahan po sila sa lupain na ipinangako ng Diyos. Kaya promised land, Canaan. Palestine po yan, Palestine. Pero yung mga hentil po ay aaring ganap, ma-justify. Sa madaling salita, maliligtas. Yung mga hentil ay maliligtas sa pamamagitan po ng pananampalataya. Pananampalataya kay Jesus. Sa gitna ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Lahat ng mga angkan ay pagpapalain sa iyo sa pamamagitan mo. So, anong kinalaman natin kay Abraham? So, wala po tayong kinalaman kay Abraham, pero may kinalaman po tayo kay Jesus. Si Jesus po ay galing kay Abraham. Kaya doon po sa promise, pangako ng Diyos kay Abraham, may plano ng Diyos na lahat ng tao ay maliligtas sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. Kaya Israel po ay isang bansa ng sinapupunan. Okay? Yung bahay bata. Para maging handa po yung isang bansa para pumarito si Jesus sa mundong ito bilang isang tao. Okay? Kaya pinili ng Diyos isang bansa muna, si Abraham. Tapos, Israel po ay isang sample nation. Sample nation. Bakit pinili ng Diyos yung bansang Israel? So, para makilala po ng mga Gentile kung sino si Jesus. Isang sample nation. So, nung bata pa po ako sa Korea, medyo mahigpit po yung mga mahigpit. Napaka-stricto po yung mga teacher. Kaya pag maingay po yung mga bata, so may palo. Pero hindi po lahat pinapalo. Ilan lang pinapalo. Kaya pag pumasok na yung teacher, magulo, maingay, tapos hinanap ni teacher isang bata, pinakamakulit. Sino dito? Pinakamakulit. Hinahanap niya, tapos isa, tawak. Dito ka. Isa lang tawak. Huli na. Tapos, siya po yung pinalo ng mahigpit. Kung gano'n, ibang mga bata, tahimik o hindi? Tahimik. Dahil pinalo sila? Dahil sa takot, nakita lang na umiiyak isang bata sa kanilang harapan, iyak na iyak. Hindi lahat pinalo ng teacher. Isa lang pinalo. Pero lahat ay takot. Nadamay lahat. Tahimik lang. Isang sample nation, Israel. Kaya, nung sumunod po sila, Israel, so sila po yung pinaka makapangyarihan. So, halimbawa po, yung panahon po ni David, sila po yung pinaka-strong nation. Yun po yung blessing. Pero nung sumuway po sila, sinumpa sila ng pinaka-matindi. Sinunod. So, pero alam natin, kilala po natin yung ugali ng mga tao. Kahit may salita ng Diyos, mahilig po ba sila sa pagsunod o mahilig po sa pagsuway? Pagsuway po ay madalas nangyayari. Kaya, yung history po ng bansang Israel,
maiksi lang po yung panahon ng blessing. Mas mahabang panahon ay panahon ng sumpa. So, alam po natin yung itong storya, si Abraham ay sumunod. Tapos, doon po, ipinanganak si Isaac, tapos Ishmael. Siya po yung ancestor ng Arab nation. Sa totoo lang po, yung mga nag-away ngayon sa Middle East, ay galing po silang lahat kay Abraham. Okay. Galing po silang lahat kay Abraham. Pero yung mga inapo ni Isaac, sila po yung Israel ngayon. Saka yung mga inapo ni Ishmael, sila po yung naging Arab nation. So, may tanong po dito, bakit maraming Arab nation ngayon? Konti lang Israel ngayon. Pag matagal na, dapat marami na. Katulad po ng Arab nation. Di ba? 3,000, mga 500 years na. Ito po yung almost 5,000 po ito. 5,000 years ago. Pag ganun katagal yung panahon lumipas, dapat sobrang dami kagaya ng China, di ba? Sobrang dami kagaya ng India. Pero Israel po, alam niyo po ba yung population ng Israel, kung ilan po sila? So, konti lang. Konti lang po sila. Hindi po yung mga Hudyo na nanirahan sa Israel ay 6 million lang. Okay? O 7 million lang. Bakit ganun konti? Dahil ganun kadaming Israelita ay pinatay. Okay. Miracle po na hindi buhay pa sila kahit ganitong kahabang panahon. Tapos, kung saan man sila pinupunta, pinapatay sila ng mga hentil, pinapatay sila, pinapaalis, pinapatay, pinapaalis. Kung ibang lahi po ay matagal na po, wala na. Kung ibang bansa po, ganito po yung mga pag-uusik sa kanila, matagal na po na wala na sa mapa. Pero sila po ay buhay pa. Pero konti lang. Yung Arab nation, so marami na. Sila po ay nag-aaway ngayon. Isaac, Jacob, isang beses po, umalis po sila sa bansang Egypto. So dapat, tumira po sila sa kanilang lupain, pero sa panahon po ni Joseph, umalis po sila. Iniwanan po nila yung kanilang lupain dahil sa tagutom. Dahil gutom sila, dahil nagkaroon po ng matinding tagutom, kaya pumunta po sila sa bansang Egypto para may pagkain. Kasi maraming pagkain doon sa Egypto. Ilang taon po sila nanirahan doon sa bansang Egypto? 430 years. 430 years, nanirahan po sila sa bansang Egypto. Kaya nung bumaba po sila sa bansang Egypto, mga konti lang bumaba, 70 lang bumaba po sila sa bansang Egypto. Pero after 430 years na, dumami na, di ba? Dumami. Kaya yung population po, yung mga lalaki pataas ng 20 years old, yung lalaki lang, ay almost 600,000. 600,000. Kaya pagkasama po yung bata, saka yung babae, so maaari po umaabot ng 2 million. Marami na. Pero alam po natin yung storya. So nahirapan po sila doon sa Egypto dahil ginawa po silang alipin. Ginawa po silang alipin. Kaya yung mga malalaking building sa Egypt, yung pyramid, malalaking pyramid, alam niyo po ba kung sinong nagtayo? Sila po yung nagtayo. Yung mga malalaking pyramid sa Israel, sa Egypt. Okay? Mga Sphinx, ay sila po yung, hanggang ngayon po, mystery po kung paano sila nakapagtayo ng ganong mga malalaking building. Yung Israel po ay, yung mga Hebreo ay nagtayo. So after 430 years, isinugo ng Diyos sa kanila si Moises
inilapas po sila sa bansang Ehipto, tapos 10 salot, yung mga Red Sea crossing, alam natin yung storya. Tapos after 40 years of wilderness, so 40 years of wilderness, umikot po sila sa ilang, tapos bumalik sa kanilang dating lupain. Okay? Di ba? Sa loob ng 430 years, habang tumira po sila sa bansang Ehipto, sa kanilang dating lupain po nila sa Palestine, may tumira. Tama po? May tumira. Katulad po ngayon. Okay? Sa loob ng 430 years, matagal na po yan, habang dumami po yung mga Israelita doon sa bansang Ehipto, doon sa lupain ng Israel, Canaan, dumami rin po yung mga tao doon. Kaya nung bumalik po sila sa kanilang dating lupain, ano po yung nangyari? Gera po ang nangyari, katulad po ngayon. Pero sinong nanalo? Israel po ang nanalo. Israel pong nanalo, pinalayas po lahat po ng mga unang nanirahan. Okay? Unang nanirahan, pinalayas. Tapos, mula noon, so tuloy-tuloy po sila doon sa kanyang lupain hanggang dumating si Jesucristo. Northern Israel, Southern Judah, yung Assyria, Babylon. So ito po yung Israel. Kahit ibang malalaking bansa, yung Persia, yung Greece, yung Roman Empire, di ba nakita po natin kanina sa news, BC 70, before Christ, 70 years. So, pumasok po yung Roman Empire, kaya sinakop nila yung mga bansang Israel. Okay? Pero, nanirahan po sila doon, kahit papaano, sa lupain po nila nanirahan. Okay? Nanirahan. Pero kailan po sila inalis? Kailan po sila ikinalat sa buong mundo? So, noong AD 70. So, Abraham, siya po yung pinaka-ninuno ng bansang Israel. Sa akin? So, sa panahon po ni Joseph, bumaba po sila sa bansang Egypt. Dahil sa gutom. So, kailan po bumalik? So, Moises. Tapos sino po yung kasunod na leader? Di ba, yung kasunod na leader ni Moises? Joshua. Di ba? Joshua po ay kasunod niya. Okay? So, after 430 years, so bumalik po sila sa kanilang dating lupain. Okay? Tuloy-tuloy. So, ibang mga malalaking kaharian, mga Babylonia, yung Persia, Greece, Roma. Tapos, sa Roman Empire, dumating si Jesucristo. Pero, tinanggihan po ng Israel si Jesucristo. Yung Panginoong Jesucristo ay tinanggihan po ng bansang Israel. Okay? Alam natin bakit. Okay? Bakit tinanggihan po ng Israel si Jesucristo? So, dahil yung isip ng bansang Israel ay malayo sa Diyos. Puro material na blessing. Inaasahan po nila na si Jesus ay maging hari nila para mawala po yung kanilang problema ng gutom, para mawala yung kanilang problema ng sakit, tapos para makaroon po sila ng independence.
Kasi tuloy-tuloy po sila sakop ng ibang mga malalaking bansa. Kaya hanap na hanap. Almost 700 years. Ito, almost 700 years. Kaya yung kanilang hangarin ng buong bansa ay independence. Kasi, kaya yung kanilang inaasahan kay Jesus ay mga blessing dito sa lupa. Sana maging malaya kami, sana walang problema sa buhay. Pero ang sinabi ni Jesus sa kanila ay puro mga kaharian ng Diyos, dapat maipanganak na muli. So, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Dapat ma-born again ka. Dapat magsisi ka. Manampalataya ka sa Ebanghelyo. Dapat maging handa ka na pumasok sa kaharian ng Diyos. Yung mga mensahe po ni Jesus ay puro makalangin na bagay. Samantalang yung mga Israelita ay walang interes doon sa makalangin na bagay. Walang pakialam. Ang kanilang hinahanap kay Jesus ay independent. Mga political issue, saka yung kanilang mga physical na needs, kailangan, hanap buhay. Kaya nung 5,000 tao, 5,000 tao ay nabusok po sila sa 2 isda, 5 tinapay. Masaya po sila. Itong ganitong tao ay sana maging hari namin. Kaya gusto po nilang gawing hari si Hesus Kristo. So, John chapter 6. John chapter 6, verse 15. Verse 13 muna, verse 13. Kaya't kanilang tinipon ang mga ito at nakapuno ng 12 kaing ng mga pinagputol-putol na 5 tinapay na sebada ang lumabis sa mga kumain. Nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na darating sa salibutan. Nang mahalanta ni Jesus na sila ay lalapit at pipilitin siyang gawing hari, siyang muling umalis na nag-iisa patungo sa bundok. So, di ba, nung nakita po nila na dakilang milagro, ay pinagaling ni Jesus yung mga may sakit. So, sobrang nagulat po sila. Kung si Jesus ay maging hari namin, ay wala nang sakit. Nung busok na po sila, tapos yung tira-tira, nung tinipon, 12 basket. 5 tinapay. 5,000 tao, busok na. Yung mga tira-tira ay tinipon, 12 basket. Grabe yung milagro ni Jesus. Kaya gawin natin siyang hari namin. Pero ayaw ni Jesus na maging hari sa kanila. Hindi siya pumarito dito, hindi pumarito si Jesus sa mundo ito para maging barangay captain. Hindi siya pumarito sa mundo ito para maging mayor, para walang problema sa buhay natin. Para makaroon ng magandang bahay, para makaroon ng magandang kalsada, para makaroon ng magandang hanapbuhay, para walang gutom, para walang sakit. So, hindi po yung totoong purpose. Pumarito si Jesus para mamatay. Hindi siya para hindi mabuhay ng mabuti. Pumarito si Jesus sa mundong ito para mamatay, para mabuhay tayo. Saan po mabubuhay? Dito sa lupa? Hindi po. Para dalhin po tayo sa kaharian ng Diyos.
Kaya dumanas po siya ng lahat uri ng mga hirap sa buhay. Pagod. Alam ni Jesus, pagod. Alam ni Jesus, yung gutom. Okay. Yung sakit, kirot, kilala ni Jesus. Dumanan po siya sa lahat ng mga hirap sa buhay, katulad po natin. Tapos yung pinaka-ending, saan po? Cross ni Jesus. Ganun po yung buhay ni Jesus. Wala pong mga material na saya. Hindi po siya naka-experience ng mga comfortable life sa buhay. Dahil, hindi po yung mahalaga. Hindi po yung purpose. Kaya, yung Israel po, di ba, nung nakita po nila na si Jesus ay ayaw maging hari, parang walang ganong plano o walang ganong mga passion si Jesus. Yung kanilang unang expectation na ay naging galit, disappoint sila. Galit sila kay Jesus. Bakit mo kami ginugulo? Nalilito kami sa iyo. Naguguluhan kami sa iyo. Yung kanilang unang mga expectation ay naging galit. Nung sinaway po sila ni Jesus, mapakunwari kayo. Yung mga eskriba, pariseo, mapakunwari kayo, pinaputing libingan kayo. Linisin mo muna yung loob para luminis yung labas. Okay. Pinaputing libingan sa loob, puno ng mga karumihan at kasamaan. Magandang tingnan sa labas. Nung sinaway po sila ni Jesus, lalong lumalaki po yung kanilang galit. Sino ka? Sinampal nila si Jesus, tapos dinala nila si Jesus kay Pilato. Si Pilato po ay governor, galing sa Roma. Tapos sila po yung nagsigaw. Ipako siya sa cross. Hindi siya hari namin. Yung mga tagagulo. Ipako siya sa cross. Kaya yung mga Israelita, sila po ang nagsigaw. Okay? Na ipako siya sa cross. Kaya hanggang ngayon po, sinabi ko sa iyo, di ba? Yung Israel, naniniwala po ba sila sa bagong tipan? Hindi po sila naniniwala sa bagong tipan. Ano lang naniniwala? Lumang tipan lang naniniwala. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Tandaan po ninyo, Israelita, hindi pa po sila naniniwala kay Hesus Kristo. Galit pa din po sila kay Hesus Kristo hanggang ngayon. Okay. Kaya sa Israel po ay bawal banggitin yung mga Jesus. Hanggang ngayon. Dahil sa kanilang kasalanan, di ba, yung pinakamatinding pagturusa ay dumating sa kanila. Okay? Anong kasalanan? Pagtanggi sa katotohanan. Pagtanggi kay Jesus. Kaya yung kanilang parusa ay almost mga 2,000 years. 2,000 years. Tuloy-tuloy. Di ba alam natin itong storya? Second world, kung mga pinapatay, pinaalis, yung buong mga Gentile ay parang nagalit sa kanila. Okay? So, kung ganito po yung history ng Israel, 2,000 years, kung saan man. So, lalo po yung mga Second World War, mga 6 million na Hudyo pinagpatay. Kaya yung kanilang puso sa mga Gentile ay galit. Yung Gentile po ay itinuturing po nilang kaaway. Sila po may pride. Kami ay God's chosen people kami. Okay? Ito po yung sa isip nila,
sila yung God's chosen people. Yung ibang mga Gentile, katulad po natin, ay sa mata nila ay hayop lang, hayop sa mata nila. Kami lang, God's chosen people. Yung mga Gentile, hayop. Pero sa 2,000 years, nahirapan po sila dahil sa mga Gentile. Kung saan man sila pumunta, pinagpatay sila ng mga Gentile. Kaya, lalong lumaki po yung galit po nila laban sa mga Gentile. Kaya ngayon po, gusto po nila gawing alipin lahat po ng mga Gentile. Paano? So, ngayon, naging alipin na po tayo sa kanila dahil lahat po ng mga pera ay galing sa kanila. Yung mga Amerika, bakit Amerika lagi sumusuporta sa Israel? Sila po yung pinakamalaking utang sa kanila. Yung Amerika po ay tumatakbo ngayon dahil sa utang. Kung wala pong utang, bagsak po sila agad. Pati ibang mga country, lahat po ay may utang sa kanila. Sila po, nasa kanila po yung mga buong mundo ngayon. Pero wala tayong pakialam sa ganung bagay, di ba? Parang malayong storya po yan sa atin. Pero yun po yung katuparan ng propesya sa Biblia. Ngayon po, di ba, nung narinig po natin yung mga balita sa television, doon po natin may idea, ano ba, bakit? May concern po tayo dyan kapag narinig po natin sa media. Pero kung wala po na lumalabas, wala po tayong interes o wala po tayong pakialam. Pero ngayon po, ito po ay lumalabas na. Ibig sabihin, malapit na po ito. Malapit. So, almost 2,000 years, umikot po sila sa buong mundo, tapos nahirapan, inuusig, so dumaan po sila sa mga grabeng kapikatian. Pero, noong 1948, so May 14, independence sila. Independence. Pero yung buong paligid po ng bansang Israel ay Arab nation. Bakit po? Sa loob ng 2,000 years, yung Israel po ay ikinalat sa buong mundo. Wala po sila sa kanilang lupain. Kaya sino pong tumira doon? Yung mga Palestine, yung mga ibang Arab nation, ay tumira doon, dumami doon. So, naging bahay po nila yon, naging bahay. Pero, after 2,000 years, yung Israel, ay di ba dapat wala na, pero buhay pa. Binuhay sila ng Diyos. Binuhay sila ng Diyos. Ezekiel chapter 37, Lumang Tipan, Ezekiel chapter 37, verse 2. Inakay niya ako sa palibot ng iyon, napakarami niyo sa libis, at ang mga iyon ay tuyong-tuyo. Verse 1 po muna. Ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin at kanyang dinala ako sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon na inalagay ako sa gitna ng libis, iyon ay puno ng mga buto. So, dinala po ng Diyos si Ezekiel, propetang Ezekiel. Si Ezekiel po, so kailan po siya? Si Ezekiel. So, dito siya, dito. Okay? Ezekiel. Propeta Ezekiel, so mga around 600 BC, dinala po siya ng Diyos sa isang libis. Ano po yung nakita ni Ezekiel? Napakaraming mga buto. Napakaraming mga buto, tuyong-tuyo. Ano pong ibig sabihin? Tuyong-tuyo. Matagal na namatay.
Tapos, hindi lamang po isang tao, isang bansa. Napakaraming buto na tuyong-tuyo. Isang bansa na bumaksak, na matagal. Sino sila? Israel. Verse 3 po, kaya sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? Can these bones live? Maaari bang mabuhay? Sa ating common sense, imposible. Imposible, pero sabi ni Ezekiel, so, Panginoon, kayo po ang nagkakalam. Kaya, verse 5. Verse 4, muling sinabi niya sa akin, magsalita ka ng propesiya sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, aking papasukin ang hininga sa iyo at kayo ay mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng mga litid, pabalutin ko kayo ng laman, tatakpan ko kayo ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, kayo ay mabubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Resurrection. Okay? Resurrection. So, tuyong-tuyong buto ay binuhay ng Diyos. Kaya verse 10 po, sa gayon, nagsalita ako ng propesiya gaya ng iniutos niya sa akin at ang hininga ay pumasok sa kanila at sila ay nabuhay at tumayo sa kanilang mga paa, sila ay napakalaking hukbo. Verse 11. So doon po sa verse 11, anong sabi? Yung butong ito ay bansang Israel. Okay, bansang Israel. Can this bone live? So, kailan po ito nangyari? After 2,000 years, yung propesya ni Ezekiel, sa ating panahon, ito po ay natupad na sa ating panahon. Sa loob ng 2,000 years, tuyong-tuyong mga buto sila. Parang libingan po yan, libingan. Verse 11 po. Nang makagayon, sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito kayo lang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo, ang ating pag-asa ay nawala, tayo'y lubos na nahiwalay. Kaya magsalita ka ng propesiya, sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking bubuksan ang inyong mga libingan, aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan. O bayan ko, ang aking pauwiin kayo sa lupain ng Israel. Yung buong mundo ay parang libingan po yan, para sa kanila libingan. Dahil kung saan man pumupunta, dinadala, so pinapatay sila ng ibang bansa. Pero nabubuksan po ng Diyos yung mga libingan, tapos tinipon sila ng Diyos sa ating panahon. Kaya May 14, Independence, May 14. Yung kinabukasan, May 15, nag-umpisa na po yung unang gera sa Israel. Nag-umpisa na po yung unang gera doon sa Middle East. Unang gera, yung kalaban po ay lagi mga Arab nation sa paligid. Unang gera, sino nanalo? Israel. Pangalawang gera, Israel. Ito yung pangalawa po ay sikat na ito dahil ito po yung tinatawag na Six-Day War. Okay. Di ba ito, yung territory, ito po yung Israel. Ito po, nakikita nyo, ito.
Ito ay Gaza. Ito po yung Egypt. Sa bansang Israel, maraming palayan. Napaka-advanced po yung kanilang agriculture. Pero yung Egypt ay tigang pa rin, yung Gaza, tigang pa rin. Makaiba po yung buhay po nila ngayon. (1967), matagal po ito, 1967, ito po yung Six-Day War. Yung gera ay tapos na within 6 days. Israel, yung kalaban niya ay 14 Arab nation. Okay? Ito po. Kaya si Israel ay nanalo. Tapos, 1960, anong petsa po? 1967. Tapos, 1973. 50 years ago, ito po, 1973. 50 years ago, yun po yung pinaka-last war, pinaka-latest, pinaka-huling gera sa kanila, Israel, Arab nation. Tapos, eto na. After 60 years. Okay. Yung 60 years ago, 1973, so nagkaroon po nung ganitong gera. Okay. Tapos, eto ngayon. 2023. Kaya yung gera po ay hindi po ito bagong balita. Kailan po nagumpisa? Dito po nagumpisa. Dito. Tuloy-tuloy. Kaya yung explanation po ng television news kanina ay hindi, may kulang pa doon. Siguro mahirap ito maintindihan kung hindi sila nakinig ng Bible seminar. Tapos, ano pa rin po yung kulang sa kanyang explanation? Bakit yung ibang mga advanced country ay sumusuporta sa Israel? Okay? Hindi po nila alam. Okay. Kaya, ito po yung umpisa pa lang po ito. Yung Hamas, maliit lang po sila. Parang may plano po ito. May plano. Ano po yung mas malaking plano? Yung ibang mga Arab nation, para ibang Arab nation ma-involve doon. Kaya kung pumasok na po Israel sa Gaza, ito po yung mag-umpisa po sila, siguro mga next week. Kung ganun po, siyempre maraming mga civilian doon sa Gaza ay mamatay. So kung ganun po, mga ibang Arab nation, magagalit po sila. Ma-involve po din po sila. So, kailangan po natin tingnan mabuti. Pero, yung bali-balita ng mga gera, so hindi po ito totally simula ng World War III. Okay? Mga crisis lang. Ano po sa Tagalog? Crisis? Crisis? Crisis. Okay. Parang mga naramdaman po nila, natatakot lang sila. Pero yung pinaka mga World War III ay, kasi kung pumasok agad sa World War III, lahat tayo, patay. Kaya hindi po ito madaling mag-desisyon ng mga malalaking bansa. Kaya habang tumataas po ganitong mga takot sa buong mundo, magkaroon po ng mga pakikipagsundo sa pagitan ng Israel saka Arab nation. Okay. Maaari po yun pakikipagsundo ay within 7 years. 7 years of tribulation. 7 years yung pakikipagsundo. So, hindi po ito sure, maaari po ito dahil yun po yung sinasabi sa Biblia, yung 7 years of tribulation,
Yun po yung malapit sa rapture. Okay? Yun po yung malapit sa rapture. Kung ganun po, magkaroon po ng pag makikipagsundo po, magkaroon po ng mga peace. Pero hindi po yung tunay. Mga temporary lang, mga forced peace. Tapos, mga one-world government, magkakaroon po ng one-world government, tapos, yun po yung mag-umpisa na. Okay? Bago mangyari po ito, yung mga Kristiyano po ay kukunin ng Diyos. Okay. Kaya, pag nakita po natin ganitong mga bali-balita, so ito po yung mga wake-up calling sa atin. Okay? Matagal po ito, ganito po yung mga sitwasyon. Pero, hindi po natin naramdaman. Dahil sa media, mga walang idea, tahimik. Kaya akala po natin, okay lang. Pero ngayon, so ito po yung lumalabas na. Naramdaman din po ng lahat ng mga tao. Okay? Pero kahit nangyari po ito, may dalawang uri ng tao. Yung una, wala akong pakialam dyan. Nangyari yan sa malayong bansa. Anong pakialam niya sa akin? Meron pong ganong takbo ng isip. Kahit anong nangyayari sa mundo, okay, walang pakialam. Hindi po sila nakikialam sa mga nangyayari sa mundo. Pero yung mga yung mga nag-iisip, yung mga Kristiyano, pag nakita po natin ganitong mga signs, okay, iniisip po natin, di ba, kung kailan ito, okay, kung ano ang dapat kong gawin, kung ano ang kailangan kong unahin. Dahil malapit na. 7 years of tribulation, so alam po natin. So, kung first 3.5, magtatayo ng, yung templo po ngayon, wala pa po yung templo sa Israel. Isang pader lang, isang pader. Kailan po naguho po yung pader? So, dito po, AD 70, nung winasak po sila ng Roman Empire, Roman soldiers, sa mga giniba po nila yung templo, ano lang natira? Yung isang west wall, isang pader lang natira, yun po ang nasa Jerusalem. Kahit gustong-gusto ng mga Jewish people na magtayo ng panibagong templo, so yun po yung hangarin po nila, magtayo ng panibagong templo doon sa Jerusalem. Pero hindi pa po pwede ngayon dahil yung location po ng templo ay nandoon po yung mga templo ng Muslim. Kung giniba po yan, anong mangyari? World War agad. Kaya kahit gustong-gustong nilang magtayo ng templo, hindi pa po ginagawa. Pero yung mga pare, nakaredy na po yung mga gamit na para sa templo, so nakaredy na po, matagal na. Ano lang, timing lang, hinihintay po nila. So, narinig ko po isang balita ng mga isang professor sa Korea ay nag-comment tungkol sa sitwasyon po ngayon. Ay imposible daw magkaroon ng peace sa pagitan ng dalawa. Kasi matagal na po. Isang lupa pero dalawang may-ari. Parang ganun po. Isang lupa, dalawang may-ari. Sino ba may karapatan? Yung dating nanirahan o huling nanirahan? Ayaw silang sumuko. Kasi walang mapuntahan. Kaya doon sila, kahit doon sila mamatay, ayaw nila umalis. Kaya kung mga lagi ina-attack ng mga Israel, so hindi natin alam kung anong gagawin nila. Kaya, imposible po magkaroon ng peace sa kanilang dalawa. Kaya, ito lang kailangan. Yung temporary agreement. Katulad po ng North Korea, South Korea.
Yung temporary, pansamantalang agreement. Mga 5 years. So wag po tayo mag-trigger. Okay? Mga 7 years. Yung agreement po, yun lang po yung pinaka-solution daw. Yung agreement. Nagkasulat sa Bible, mga ilan years agreement? 7 years. Okay? Kaya nung araw-araw, nung narinig ko po yung mga balita, so, yun po yung, wala pong ganitong mga, sa dati. Kaya, so, Lucas, chapter 21, kaya gusto kong i-share sa mga kapatiran, kung ano po ito, meaning sa atin. Lucas chapter 21, verse 34. Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan, kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. At biglang dumating ang araw na iyon na parang bitak. Sapagkat ito ang darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw na lupa. Subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin makaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng Diyos. So, maaari po ito swerte. Maaari po ito swerte na habang buhay pa tayo, haharap po tayo sa Panginoon. So, nakikita po natin yung mga ganitong mga tanda sa mundo ito. So, dumaan po tayo sa COVID-19, di ba? Mula noong 2020. Yun po yung mga preparation para sa mga cashless society. Tapos, magkaroon po ng world government. Nakikita po natin yung mga climate change ngayon. Yung mga klima ay nagbabago. Tapos, yung bali-balita ng mga gera. Yung mga lindol. Yung mga gutom. Yung mga pag-ibig ng tao ay lumalamig. Yung tagpo ng isip ng tao, di ba? Palayo na palayo, pagulo na pagulo. So, pasama na pasama. Hindi sila nakikialam sa mahalagang bagay. Ang masaya lang hinahanap nila, masaya. Temporaring saya lang hinahanap po nila. Tapos yung ebanghelyong ito ay dumating na po ito, ipinahayak na ito sa lahat ng bansa, halos lahat ng bansa ay binigyan na po sila ng pagkakataon. So, para walang may dadahilan. Ay, hindi ko alam yun, hindi ko narinig yun. So, wala pong ganong may dadahilan. So, tumating na po ito sa lahat ng panahon. Pero, di ba yung mahal po natin sa buhay ay hindi pa po ligtas. Kaya, so, kailangan po natin unahin yung kanilang kaligtasan. So, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon. Narinig po namin ang mga bali-balita ng digmaan sa mundong ito. At alam din po namin kung gaano kalapit po kami sa inyong pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Bigyan niyo po kami ng mga yung pusong handa at pusong gising upang patuloy po kami sa aming ministeryo na ipahayag ang Ebanghelyo sa mga mahal po namin sa buhay.
At kung meron po kaming mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyong harapan, tulungan niyo po kami na linisin po namin ang aming sarili sa mga marunuming bagay sa salibutan ito. So, ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.